Opo, talagang alam na alam natin si Jesus Christ. Kilala natin siya. Lagi natin narinig yung pangalan niya. Lalo na patungkol sa mga religious gathering. Lalo na patungkol sa mga ganung gawain. Kahit sa anumang relihiyon, nababanggit si Jesus Christ. Kahit saan, si Jesus Christ kilala. At ngayon, kapatid sa Panginoon, Book of Hebreo, kaya po isinulat yan para ipakita po kung gaano kahalaga si Jesus Christ. Kung gaano siya kataas. At ano yung ginawa niya para ipakita dito, i-present si Jesus Christ kung gaano siya kataas at kung gaano siya halaga. At si Jesus Christ po, nakalagay dyan, what is the purpose of the book of Hebreo? To present the sufficiency and the superiority of Christ. Ayan, number 1 po yun. At pangalawa, that Jesus Christ is the high priest. Pangatlo, Jesus Christ is the suffering servant. Kapatid sa Panginoon, si Jesus Christ po, bakit po isinulat ang Hebreo para po mapaliwanagan yung mga readers, tayo, yung mga nagbabasa, kung sino talaga itong si Kristo na to. Kung sino talaga itong si Jesus Christ na to. At ang tanong ko po sa inyo kanina, who is Jesus Christ? And what He had done for us. Ano yung ginawa niya? Ano yung tinapos niya para sa atin? Kapatid sa Panginoon, at higit sa lahat, si Jesus Christ po, hindi na siya Panginoon, hindi na siya suffering servant na nagpakahirap para sa atin, kundi siya po ay God. Siya po ay Diyos. May Bible tayo, Colossians 1 verse 15. Ang sabi po dyan, Christ is the visible image of the invisible God. Colossians 1:15 lang po tayo. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Siya po si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, siya po yung Diyos. Siya po yung kalarawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya kung gusto mo makita yung Diyos, God the Father, tingnan mo si Jesus Christ. Kung gusto mo yung makita yung God the Father, kung gusto mo makita yung Diyos Ama, tingnan mo si Jesus Christ. Ano? Para malinaw po sa atin, si Jesus Christ, hindi lang po siya Lord, kundi siya po ay God. Okay. Yun po yung una. Pangalawa po, siya po ay Holy Spirit. Kaya pakakita kanina ng Holy Spirit, send your fire, Holy Spirit. Kaya, welcome natin siya, no? Oo. Tama pala kayo. Welcome natin yung Holy Spirit. Actually, ang welcome natin yung walang iba, kundi si Jesus Christ. So, si Holy Spirit, siya din si Jesus Christ. Amen. Oo. Ito yung misteryoso. Pero kung pag-aaralan natin yung Bible, talagang clear na kung gusto natin makita yung Holy Spirit, tingnan natin si Jesus Christ. In John 14, verse 26, masabi ko dito, But. what? But. But with the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, who will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Yan po, yung Holy Spirit, representative ni Jesus Christ. Si Jesus Christ dito, siya po yung paakyat na, mag-a-ascend na siya sa langit. O, paakyat na po siya sa langit. Kapatid sa Panginoon. O, masasabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo iiwang ulila. Babalik ako sa inyo. Susubihin ko yung Holy Spirit, susubihin ko yung advocate nyo, yung helper nyo, yung savior nyo, yung tagatulo nyo. Walang iba yung banal na spirit. Pag sinabing representative, exact copy. Kung ano si Jesus Christ, ganoon din siya.
Kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ, yun din ang gagawin niya. At yung i-remind niya, walang iba, yung salita mismo ni Jesus Christ. Ang i-remind niya sa iyo, yung sinasabi ni Jesus Christ. Walang iba, kundi yun lang din. Kaya kapatid sa Panginoon, para mas clear sa atin, para mas malinaw sa atin, ang God the Father, siya si Jesus Christ. Ang God the Holy Spirit, siya si Jesus Christ. Kaya kung gusto mo makita yung dalawa na to, gusto mo makita yung invisible Holy Spirit, tingnan mo si Jesus Christ. Kung gusto mo makita ang invisible God the Father, tingnan mo si Jesus Christ. Pero ganun pa nga, wala makakapagpalakawan sa kagandahan ng Panginoon Jesus. Ang sabi ni Mary Magdalene, nung paakyat na po si Jesus Christ sa langit, hindi ko kaya ipaliwanag kung gaano kaganda ang mukha ni Jesus Christ. Hindi ko kaya ipaliwanag. Sa madaling salita po, kapatid sa Panginoon, hindi ko kayang i-drawing, hindi kayang ipinta yung mukha ni Jesus Christ. Dahil naglilingin ko ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang glory. Binabalutan siya na matinding liwanag. Kaya kapatid sa Panginoon, yan po si Jesus Christ. At bago po man, ang lahat, kanina po nagsasalita, nandiyan po muna kayo sa may klipan namin. Na Olympic prayer. Pero kanina po na pinag-prayer na tayo kanina po yan. Pinit po muna natin yung mga mata natin. Okay, tayo po nagalangin. Lord God, Panginoon, na-acknowledge po namin sa oras na ito ang Holy Spirit. Na-acknowledge sa amin sa oras na ito, Panginoon, yung pagsama. Lord, open, Panginoon, buksin po, Lord, at puso't isipan ng bawat isa, mga baguhan ng datihan na naglilingkod sa iyo. Panginoon, dalangin ito, na maintindihan po nila ang aking pinasasabi sa unang ito. Sa pulpit ito, Panginoon, Holy Spirit, lagyan niyo po ng fire ang bawat salita na bibitawan ko sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at pinili kami kuberan, siluhanin yung banal na dugo. Sa ganoon, magiging matagumpay po ang gawain ito. In Jesus' name, Amen. Okay. Malinaw po sa akin, si Jesus Christ po, He is God, and He is also the Holy Spirit. Malinaw na po sa akin yan. At ngayon, sabi po ng ating e-verse, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yan po sabi ng e-verse natin ng Hebrews 13 verse 8. Ngayon, itingnan po natin, ano po yung yesterday? Kailan ba ito nangyari? Ito po ay sa panahon ng mga Israelita, sa time po ito ng Old Testament. Sa time po ito nila Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po yung yesterday. At ano yung the same kay Lord sa panahon ng yesterday? Ano po yung hindi na bago kay Lord sa panahon nung nakaraan, nung unang panahon? Kaya titignan po natin na kasi ang pinaka-main character na pag-usapan natin ngayon, wala iba si Jesus Christ. Sabi ng Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday. At yung yesterday na to, ito po yung panahon ng Old Testament. Sa panahon po ito ng mga Israelita, sa panahon nila Abraham, Isaac, and Jacob. Ngayon po, ano yung nananatili kay Jesus? O bakit sa panahon ba ng Old Testament, may Jesus na nabanggit? Sa panahon ba ng Old Testament, from Genesis to Malakay, mayroon bang Jesus na nakasulat na mabasa natin? Wala pong Jesus. Pero my God, my Lord, may Yahweh, may Jehovah, wala. Walang Jesus na mababasa. Pero, ipuproof ko po sa inyo na nag-exist na si Jesus Christ sa panahon ng Old Testament. Ang sabi ng Hebreo 1 verse 10, ang Diyos po ay nagsalita. Hebreo 1 verse 10, ito po, kapatid sa Panginoon, ay sinabi ng Diyos kay Jesus Christ, sa kanyang anak. Ang sabi niya dito, God said to Jesus, ito may conversation ng Panginoong Diyos
at sa kanyang anak. Ang sabi dito, sa simula, ikaw, Panginoon. Ang tinutukoy dito, walang iba si Jesus Christ. Ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. It means wala pang mundo, wala pang kalangitan, si Jesus Christ nandiyan na. In Genesis chapter 1:26, then God said, let us make human beings in our image to be like us. Sabi ng Lord, sinabi ng Diyos, lalagyan natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at kalarawan. Tama ba? Ayon sa ating wangis. So it means lang, dito po may kausap ang Diyos. At ang kausap niya dito walang iba, si Jesus Christ. Ayan. Dito po ngayon, papasok po tayo dito sa today. Ang sabi dito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Na ang Panginoong Jesus po ay nag-exist na sa panahon ng Old Testament. Joel chapter 2, verse 28 to 29. Then after doing all these things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. And your young men will see visions. In those days, I will pour out my spirit. Heaven servants, men and women alike. So dito po ay pangako ng Diyos, pangako ng Panginoon. No? In the last days, I will pour out my spirit. At ngayon po yun, sa panahon natin ngayon, no, ibubuhos ng Panginoon yung Espiritu niya. Ibubuhos ng Panginoon yung kanyang banal na Espiritu sa isang kapamanaanan na kung saan gagamitin ka ng Lord sa mga pangyayang kagamitan. Yung po ang nais ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Nais ng Lord na yung mga kabataan na katulad nyo gagamitin niya. Hindi gamitin ng away. Gamitin ni Jesus Christ, hindi gamitin ni Satanas. Nais ng Lord sa atin sa panahon natin ngayon. I-pour out yung Holy Spirit niya para sa atin. Upang maranasan mo kung gaano kasarap sa presensya ng Lord. At so forever po, ito po ay walang future. At sigurado, pag tayo na kay Jesus Christ, yung future natin is secure na. Pag natin Jesus Christ tayo, yung future natin is ayos na. At ngayon po, ang tanong, ano yung nag-remain kay Lord? Ano yung nag-still sa Kanya? Ano yung hindi nababago sa Kanya? Noong yesterday, hanggang ngayon, at hanggang magpakilanman, ano ang hindi mababago sa Panginoon? Ano ang hindi mababago kay Jesus Christ? Ang una-una sa lahat, ang hindi mababago sa Kanya, yung goodness ng Panginoon. Yung kabutihan ng Lord. Kung naranasan dati, nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, pati ng Israelita, ang kabutihan ng Lord sa ating po ngayon. Lalo higit sa panahon natin ngayon, mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Ano pa? Yung faithfulness niya, yung katapatan niya sa mga salita niya, ay tutuparin niya yan. Para sa iyo at sa akin, kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod sa ating Panginoong Jesus. At ang pangatlo, yung tinatawag na love. Ang hindi kayang baguhin ay ang pagmamahal ng Diyos. Hindi binabago ng Panginoon yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Hindi niya babaguhin yan. Bagos dadagdagan niya kung patuloy ka na maglilingkod sa Kanya. Kung patuloy ka na maglilingkod sa Panginoong Jesus. Tatlong bagay hindi mababago sa Panginoon. Yung kabutihan niya, yung katapatan niya, yung pagmamahal niya sa iyo at sa atin. At yung pagmamahal ng Lord, yung tinatawag na agape love. Unconditional love. Yung agape love, wala tayo yan. Yan ay pagmamahal ng Diyos sa mundo. Kasi yung yung love na ating sa mundo, may eros, may theos, may agape. At yung agape na to, pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Bilang patunay, binigay niya yung kanyang isa-isang anak para sa iyo at sa akin.
yung pagmamahal ng Diyos at ng Panginoong Kristo para sa iyo at para sa akin. Dahil bakit po? Nakita ka niya, nahanap ka niya, niligtas ka niya, ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Ipinako siya sa cross para sa iyo dahil mahal na mahal ka niya. Yun po ang ginawa ng Panginoong Kristo para sa iyo at sa akin. Yun po ang hindi mababago sa Lord. Yung pagmamahal niya sa iyo, yung kabutihan niya sa iyo, yung katapatan niya sa iyo, hindi yan mababago. At higit sa lahat, kapatid sa Panginoon, yung glory niya ay hindi mababago kailanman. At gusto ng Lord na tingnan mo yung glory niya. Jesus wants you to behold His glory. His desire is to use you to bring back again all mankind to His image and to His likeness. Nice the Lord, nice the Jesus Christ. Gamitin ka na, ibalik mo yung tao na kawamis ng Diyos. Ibalik mo yung buong mundo, yung buong Cavite sa pagiging kawamis ni Jesus Christ. Kapatid sa Panginoon, 2 points po para mahawakan po natin. 2 points to behold His glory. Dalawang bagay po para maranasan natin, mahawakan natin yung glory ng Lord. Kung mayroon po tayong Bible, papasok po tayo sa pinaka-main topic natin. 2 Corinthians chapter 3, let's see, to 18. Nasabi po dito, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Dito po kapatid sa Lord, nais ng Lord na dalhin mo muli yung kapatid mo, yung magulang mo, yung kapitbahay mo, no? Yung mga tao sa kanyang buwangis. Diba nasabi ko kanina na tayo po ay nilikha ng Lord, nakawangis niya katulad niya. Ngunit kapatid sa Panginoon, ang pagiging wangis na to, ang pagiging katulad na to, ito po ay nasira. Ito po ay nawasak ng kasalanan. Imbis na tayo po ay kawangis ng Lord, imbis na tayo po ay kawangis o kalarawan ng Diyos, dito po ay nasira sa pagitan ng kasalanan. Kung mayroon po tayong Bible, ang gusto ng Lord, ibalik mo yung mga tao sa wangis ko. Ibalik mo yung mundo sa pagiging katulad ng kawangis ko. In Genesis chapter 5 verse 3, ang sabi dito, na 130 taong bulan na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalan niya itong Seth. Diba? In Genesis chapter 1 verse 26 po, ang sabi doon, tayo ay kawangis na Lord. In Genesis chapter 5 verse 3, hindi na po si Seth kawangis ng Lord, kundi kawangis na siya ni Adan. Bakit? Dahil sa Genesis chapter 3, doon po pumasok yung serpent. Doon po nagkasala ang tao. Doon po nag-fall ang kusin si Eve at si Adam. Doon po pumasok yung kasalanan at tayong lahat po ay naging makasalanan na. Kaya bakit bumalik o bakit na bumaba si Jesus Christ, yung pangalawang Adan, upang ibalik tayo sa kawangis ng Panginoon. Ibalik tayo bilang kawangis niya. Dahil sa kasalanan, tayo po ay hiniwalay. Dahil sa kasalanan, yung likeness and image ng God
sa buhay natin, nasira po ito dahil sa kasalanan. Pero dahil po kay Jesus Christ, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin, upang sa kanyang banal na dugo, tayo pong lahat ay maging makwid. At kapatid sa Panginoon, ikaw at ako nais gamitin ng Lord sa isang kapangyarihan, sa makapangyarihan na kagamitan, na ibalik mo ang mga tao sa presensya niya, bilang kawamis niya, bilang kanyang katulad. Dahil pag sinabi natin, image ng Lord, dun po ay mayroong kalayaan, dun po nandun yung freedom sa buhay natin. Kaya, thankful po tayo sa Panginoong Jesucristo dahil namatay siya para sa iyo, para sa atin. At tulad po, maaari na tayo makapasok sa kanyang presensya. Dahil po sa kasalanan, tayo pinahiwalay, pero dumating si Jesus Christ para tayo ay muli maging katulad ng Panginoon. Mayroon pong isang Bible character in Old Testament. Ang sabi po doon, ang pangalan ng Moises. Ang sabi ni Moises, Lord, I want to see your glory. And God said to Moses, Moses, present yourself to me in Mount Sinai. Because you want to experience my glory, my power, my glory, my strength will descend into this mountain, but you will not see my glory. Because if you see my glory, Moses, you will die. Mamamatay si Moses kung makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng Bible na nakita ni Moses yung likod ng Diyos at yung paa ng Diyos. Dahil kung nakita ni Moses yung mukha ng Lord, siya po ay mamamatay. Pero, sa atin po ngayon, yung talukbong na to na sinasabi ng chapter 2, verse 18 ng Corinthian, sinanggal na po ito nung mamatay po ang Panginoong Jesucristo. Yung mga belo na nakataklob sa ating mga mata, sa ating mukha, tinanggal na po ito ng Lord. At ngayon po, malaya tayo na makapasok sa presensya niya. Malaya tayo na makita natin yung mukha ni Jesus Christ. Malaya tayo na makita natin yung mukha ni Lord sa magitan natin yung banal na dugo. At ma-experience natin yung glory ng Panginoon. At yung glory na to, free, para sa iyo, para sa akin. Lagi niyo pong tandaan, yung holy place, yung holy of holy, hindi niyo po ito maintindihan. Pero mamaya po mararamdaman niyo. Pero mamaya po may encounter niyo. Yung holy of holiness, open na para sa iyo, para sa akin. Dahil sa magitan ng banal na dugo ng Panginoon, binuksan ng Panginoong Jesucristo para maranasan mo yung heavenly emotion. Hindi mo na kailangan mamatay pa para maranasan mo yung langit. Ngayon pala, through His Holy Spirit, mararanasan mo yung langit. Mararanasan mo yung fruits of the Holy Spirit. Mararanasan mo yung unconditional joy. Mararanasan mo yung peace. Mararanasan mo yung love ng Panginoon. Kaya sa oras na to, paglabas mo, masasabi mo hindi na ako katulad ng dati. Kasi may encounter mo yung supernatural ways na gagawin sa iyo ng Panginoon sa pagkita ng kanyang Holy Spirit. Ang gawin mo lang, kapatid sa Lord, kailangan mo i-surrender yung buhay mo sa Panginoon. Yung sarili mo sa oras na to. Mag-repent ka, magsisi ka. Hindi ka makaka-experience ng glory ng Panginoon. Hindi mo ma-experience yung presence ng Lord kung may nananatiling kasalanan sa iyo. Ang kailangan mo lang, mag-repent at manampalataya ka sa Panginoon. Gusto ng Lord, ibalik mo yung tao na pagiging kawanis niya, na pagiging kawanis ni Lord. Sa mga nakakilala kay Jesus Christ, sa mga tumanggap kay Jesus Christ, gusto kong malaman nyo to. Sa mga youth, kayo ay kawanis na ng Panginoon. Kayo ay likeness na ng Lord. Yung image ng Panginoon, nasa iyo na. Ang gawin mo lang, i-hold mo yung glory ng Panginoon. Manatili ka sa glory ng Diyos. Yung kalawalatian niya, yakapin mo. Kung gusto mo ma-experience yung glory ng Panginoon. Mayroon tatlong Bible character. Si James, si Peter, at si
si John. Sinama sila ng Lord sa Mount of Transfiguration, sa bundok ng pagbabagong anyo ni Jesus Christ. Ang sabi doon, si Jesus Christ ay nag-bright, yung kanyang damit ay talagang nag-bright, talagang nagliwanag. At hindi kanya ipaliwanag kung wala sa mundo, katulad ng liwanag na yun. At alam niyo po, kapatid sa Panginoon, nakita yun ni John, ni Peter, ni James. At nang sila ay naghayo na, gusto nilang ibalik yung tao sa pagiging kawangis ng Diyos. Sila po ay namatay. Sa magitan si Peter po upside down, pinapasok po sa pabaliktad. Si James po, si John nilason, pero glory to God, siya po ay nabuhay, ay naisulat yung Revelation. At si James po, sinap-chap. Grabe po yung kanilang nangyari sa kanila. Bakit po? Dahil nakita nila yung glory ng Panginoong Hesus. Kaya gusto ko kayong tanungin, gusto nyo ba makita yung glory ng Panginoong Hesus? Gusto nyo ba maranasan yung glory niya? Parang wala. Amen. Sino gusto maranasan yung presensya ng Panginoon sa oras na to? Amen. Ang gawin mo lang, isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Huwag kang matakot na kalimutan mo sa konting sandali yung sarili mo. Kundi, sabihin mo mamaya, Lord, yung buong buhay ko, yung buong lakas ko, yung buong kaluluwa ko, gusto nang bigay sa iyo sa mga sandali ito. Mamaya po, magkakaroon tayo ng prayer at nais ko maranasan ninyo yung presence ng Lord. Nais ko maranasan ninyo yung presensya ng Panginoon. Na ngayon, hindi nyo nababalikan yung dati na ginagawa nyo. Nais ko na buksan ng Panginoong Diyos sa oras na to yung heaven sa buhay nyo. Si Moises po, hindi niya nagawang tingnan yung mukha ng Diyos baka mamatay siya. Pero sa atin ngayon, mayroon tayong kalayaan, napakalaking pribilehiyo na makita natin yung mukha ng Diyos. Sa oras na to, kaya niyang ipakita sa iyo yung mukha niya. He is impossible in God. No? Lahat kaya niyang gawin. Walang hindi. Kahit di lang yung mga mata natin lahat ngayon at mag-flash out dito yung mukha ng Lord at isang tao lang makakakita sa atin. Makapangyarihan siya. Kayang anbitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi na ako sa pangalawa. Ang gusto ko lang dito, kapatid sa Lord, na pag-iinan. Nais ng Lord gamitin kanya sa makapangyarihan ng kagamitan. Nais ng Lord, ibalik mo yung tao sa pagiging kawangis niya, sa pagiging katulad niya. Nais ng Panginoon, isurrender mo ang buhay mo para sa